Ayan, ayan, okay na tayo. Hello mga tropang Pinoy, kumusta na kayo dyan sa Pilipinas at sa Dubai? Ngayong araw na to is Sunday. Medyo tahimik yung paligid. Kasi pag Sunday dito, talagang family din ng mga tao. Bawal silang magtrabaho kung anong gagawin. Bawal mag-ingay-ingay. Kasi yun daw yung kwan dito ng government pag Sunday talaga. Talagang lang talaga, pang pamilya. So sirado yung mga mall, mga bilihan ng mga basta lahat, kahit maliit na tindahan kagaya ng 7-Eleven sa atin sa Pinas, wala, sirado din yan. Ang bukas lang dito yung mga simbahan, mga park, siguro yung mga beach, siguro yun lang yung mga bukas. For yung mga mall, yung mga tawag nun, basta lahat ng company dito wala talaga, walang trabaho, family day pag Sunday. Hindi kagaya sa atin na pag Sunday dagsaan yung mga tao sa mall, lalo pa yung mga ganyang araw, lalo pag weekend, yun yung mag-sale yung mga malaking tindahan kagaya ng SM, mga ganun, Ayala, Gaisano, di ba? Pag sa atin yun yung mga talagang bukas na mga kuan tindahan, kasi yun yung time na wala ka ding, yung iba kasi di ba pag kuan sa, lalo pag government sa atin ng trabaho sa Sunday, so yun yung time na magkuhan sila mag-shopping. Pero dito sirado talaga, tahimik. Kagaya ngayon, sobrang tahimik dito, parang nasa bundok na ikaw lang yung nakatira. So ngayon ang pag-usapan natin, kasi ang dami din nagtanong na yung mga kaibigan ko sa Dubai, na hindi lang sa Dubai, meron din sa Hong Kong, sa yung iba na sa Saudi, yung Qatar din, na nagtanong kung ano yung buhay doon sa Poland. Kasi sa Poland ako nagtrabaho hanggang ngayon, so nagbakasyon lang ako dito sa Germany. Yung iba kasi nagtanong magkano yung sahod, ano yung patakaran, ano yung life doon sa Poland. So since 3 months na ako doon, meron akong idea, saka meron akong alam kung ano yung buhay doon. Pag-usapan natin kung magkano yung sahod sa Poland. Diba, kinikwento ko na doon, sinabi ko ng nakaraang video ko na per hour ang doon, ang basihan. So yun sa company ko, yung trabaho ko doon is 12 oras, pero kami lang yung mga foreigner na 12 oras, kagaya ng yan, African, mga ganun. Kasi pag hindi ka taga doon, ang tawag sa atin is foreigner. So tayong mga Pilipino, so hindi tayo taga doon, so foreigner ang tawag sa atin. Yan. So ang trabaho doon ng mga foreigner, like sa atin, mga African, basta hindi taga doon, kasi pag taga doon ka, di ba, local ang tawag. 12 oras yung namin doon talaga trabaho. 12 oras. Except lang sa mga local, 8 hours lang talaga sila, kasi yun yung kuan ng government nila. At saka hindi naman din sila agency, direct company sila. So yung company talaga nagfollow lang din ng rules, kung ano yung binigay ng government na rules. So kasi kami agency kami, bali hindi kami hawak ng company. So bali yung agency lang namin, kung sila lang yung gagawa ng schedule namin, kung ano yung day off namin or ganun. Basta karamihan kasi doon 12 oras, except lang yung kung wala na yung gagawin, meron din namang mga 8 hours lang, pero kadalasan kasi doon 12 oras. At saka tawag nun, meron ang kwan kasi doon sa kwan dito sa Poland, parang equal yung tingin ng tao. Kahit babae ka, meron ka pa ring night shift or graveyard na trabaho, hindi kaya sa Dubai, lalo na sa company ko doon sa Inok, na yung babae bawal mag-duty ng gabi, pero dito hindi, parehas. Ang sahod doon sa Poland, per hour, di ba? So sasabihin ko sa iyo kung magkano yung rate sa Poland money sa conversion sa peso. Ang 1 Poland money equivalent to 13 point something
yung pira doon. Parang pares-parehas lang din sa Dubai yung kwan doon, yung tawag noon, equivalent. Bali yung rate. So, ang kwan talaga doon, yung dineclare ng government na per hour doon is 18. Hindi, it's 20 zloty per hour yung talagang minimum ngayon doon, kasi dito sa Europe pag ano yung dineclare ng government na minimum, yun yung talaga yung sahod mo. Pero hindi pa bawas yung tax doon. Babawasan pa siya ng tax. So since agency kami sa Poland, so bali na double yung bawas sa aming sahod per hour. Instead na 18 yung net namin, naging 15 na lang kasi siguro parang 5 zloty yung nakuha dun sa sahod namin na per hour. Siguro sabihin natin to zloty yung bayad ng tax per hour, at saka baka siguro 3 dirham yung tawag nun sa agency. Basta yun na yun, basta 5 zloty yung mabawas sa 20 per hour. So yung net mo lang na makuha na per hour is 15 na lang. So yung trabaho ko doon is, di ba, 12 oras. So yun, ikwentahin natin 15. So 15 per hour, net na yun kasi 20 yung minimum, pero yung sinabi ko, bawas na yun sa tax at saka sa agency. So 15 times, di ba 12 oras ako. 15 times, hindi, di ba 12 oras yung trabaho ko, so 12 times 15, kasi 15 per hour. So ito yung one mo, per day na dutihan mo, 180 zloty sa kanto Poland money, sa 12 oras yan. So yung 180 na araw mo, so siyempre i-times natin sa kumaan yung train, ingay. So yung 180 na kan mo, sahod na sa isang araw, i-times natin yan sa peso, kasi di ba siyempre convert natin sa peso kasi hindi man tayo taga dito. So times natin sa, sabihin natin is 13 lang, 180 times 13. So ito yung, hindi, 180, di ba 180 yung araw mo, pag 12 oras, kasi 15 yung 15 per hour, kasi yun net na yun. So i-times mo yan sa 26 days, kasi di ba pag sa isang buwan 30 days, so siyempre may off ka naman sa isang araw, every week is Sunday. So sabihin natin 26 days ka lang, so bali yung off mo lang isa lang sa isang linggo. So 180 times 26 days, so ito yung masasahod mo. Baliktad sa camera. So 4,680 yung sahod mo per month kung 12 oras ka, lamig kasi mangin, kung 12 oras ka, at saka yung yung off mo lang sa isang linggo, isang araw lang, so 4,600. So yung 4,600 na yan, sa amin kasi may bayad yung accommodation may bayad siya, so 200 zloty. So ito na lang yung net mo na makuha, 4,480. So i-times mo to, hindi, so di ba, for paano ba yun, 180 times 26, so 4,680. So yun yung sahod mo, 480. So i-times mo yan sa peso, 13, 17, 13. So ito yung mas net na sahod mo, hindi net, yung talagang mapapasok sa ATM mo, 60,000 monthly. So since yung accommodation hindi siya libre doon, pero may sa ibang company kasi libre yung accommodation walang bayad, libre lahat. Sa amin kasi may bayad siya na 200 zloty per month. So instead na for 4,600 yung sahod mo, 4,600 zloty, naging 4,400 na lang. Yun yung mapapasok sa ATM mo. Kasi babawasan pala nila doon sa agency, bawas na yung accommodation, so 4,600 na lang.
So yung 4,600 na yun, hindi pa yung kasama yung pamasahe mo kasi hindi man libre pamasahe. Pero sabi nila, kung daw, meron daw silang ibigay na tawag noon, transpo allowance. Pero since ako doon dumating, wala mang binigay. Pero sabi, meron daw yan. Pero iwan ko kung kailan nila ibigay. So, ngayon, so yun. So, pamasahe kasi doon, medyo mura lang. Nasa mga every city, kung pupunta ka ng ibang city, bali, magbayad ka lang ng 2 zloty. To 2 zloty lang yung bali yung bayad. Bili ka ng ticket doon sa, marami lang doon, parang nasa ganun 7-Eleven sa atin. May mga marami nagbibenta ng ticket. Or else, kung meron ka ng account doon, kasi kung magtrabaho ka na doon, meron ka nang ibigay nila na, magbigay sila ng account, bali ATM mo ba, ATM card. So, pwede ka na doon magbayad. Bali online lang siya ba? Baling apps yun, tapos i-download mo yung apps na yun, tapos makikita mo yun kung anong sakyan mo sakaling pupunta ka ng doon sa simbahan, kung anong simbahan gusto mo. Meron doon location kung saan mo, tapos makikita yung ano yung posibleng bus at saka train masakyan mo, doon makikita. So, pag i-click mo yun, makita yung magkano yung bayad. So, doon mo na i-click kung sumakay ka doon, yun yung i-click mo. So, makikita yung magkano yung babayaran mo. So, yun. I-kuan mo lang siya, i-proceed. So, hindi ka na bibili ng ticket doon sa tindahan, parang sa card na lang ba, sa apps na lang. Pero siyempre, kailangan mo rin ng data. At saka, yun yung doon, pwede na sa cellphone. Tapos, at saka in case kung meron doon mag-check ng mga, kagaya sa Dubai, meron mga, RTA. Dito kasi sa Poland, tawag doon is control, may magko-control. I-add mo lang yung, pakita mo lang yung barcode kasi every transaction na kung sumakay ka, meron siyang barcode, yun yung i-scan nila. Tingnan. Saka meron yung time kung sakaling pupunta ka doon sa dalawang city, meron siyang time na sakaling 40 minutes. Yun lang yung time. Pag malagpas ka na ng 40 minutes, tapos hindi ka pa nakaabot doon, tapos kung may mag-check ng control, kung may mag-control, bali yun, maka-fine ka. So, pero posible naman siguro, meron naman siguro malapit na pagpuntahan mo, di ba? So, alam mo na yung ano yung oras na hanggang kailan lang yung oras mo na pupunta doon, kasi pag time kasi doon sa kung ano yung time dumating, yun din yung talagang time na doon ka makapunta, kasi parang nakaprogram na yung doon, lahat ng mga public transportation. Yun. Tapos yung bilihin doon is compare mo sa Dubai, mas mahal sa Dubai yung mga bilihin, mga food. Kung i-compare mo lang doon, tapos yun, makapagluto ka, makatipid talaga, di ba? Matagal na natin yung pinangarap sa Dubai na, lalo sa magtrabaho ka doon sa Inok, lahat talaga ng sigaw ng mga empleyado na sana makaluto para makatipid. Yung sa akin kasi, yung since ako nakaluto na doon sa Poland, kasi free accommodation, di ba? Hindi free, yung pwede na makapagluto. Yung mga gastos ko lang sa pagkain, kung talagang hindi naman sa pagtitipid, yung talagang sakto lang, nasa 300 lang yung magastos mo. 300 zloty. So kung meron kang 4 na sahod, yung net na yan, binawasan na ng accommodation. So, meron ka pa rin 4,300 na net mo na sahod. Sabihin natin yung sahod mo, yung bawas lang sa transportation is isang buwan 100 zloty, kasi diba 2 zloty lang yung pamasahe pag nagbus or nagtitrain. So, sabihin natin 100. So, meron ka pa rin 4,100. Yun yung net salary mo. Binawasan na yung food allowance na 300, tapos transportation 100. So, meron kang 4,100. So,
para sa akin, malaki pa rin siya compare doon sa Dubai. Mura pa doon yung mga apartment. Kung gusto mong, pag ayaw mo tumira sa accommodation, pwede ka naman mag-live out. Alam nyo kasi kung magkano yung kan doon, renta. Mura lang. Nasa mga 400, 500. Tapos isang kwarto na yan, may kitchen, may CR. Pali kompleto na lahat, hindi kagaya sa Dubai na 800 tapos parang bed space lang. Tapos common pa yung lahat, CR, kitchen, parang hindi ka na halos makagamit kasi ang dami naggamit ng yan CR, kitchen. So yun ang kaibahan. Tapos yun nga, pwede kang maka-travel sa Europe. Yung sinabi ko sa inyo yung nakaraan na 22 countries sa Europe pwede kang maka-travel kasi yung visa mo sa Poland is valid siya nung ganong country. Tapos ano pa ba? Ito pala yung sabihin ko sa inyo, yung pag nagtrabaho ka doon sa Poland, pag nakaabot ka na ng 2 years sa company mo, kung sakaling agency ka, pwede ka nilang i-direct hire. Bali, hindi ka na idaan sa agency. Kung makita nila na masipag ka, wala kang absent, tapos hindi ka laging nalilate, parang i-direct hire ka nila. So, yung sahod mo, malaki na kasi wala nang bawas sa agency. Tapos, yun nga yung time na yun na pwede ka nang may leave allowance ka na sakaling mapakasyon sa Pinas. 1 month. So, babayaran yung 1 month mo na bakasyon. Yun. Pero walang libre ticket. So, yun lang siguro ang ma-share ko sa ngayon kasi saka hindi ko pa talaga makuan lahat doon kasi bago lang ako sa Poland. Parang hindi ko pa alam yung kuan doon. Ito pa. 'Di ba yung visa mo? 'Di ba sa amin kasi sa agency, nag-apply ko sa Dubai, sa UAE. Yung visa ko na binigay nila doon is 1 year. Bali 365 days. Pero hindi lahat ng agency na nagbibigay ng 1 year na visa. Kasi meron akong kilala nag-apply sa Dubai, hindi ko lang sasabihin yung anong agency. 5 months lang yung binigay na visa. So, yung iba nga, hindi siya multiple. I mean, parang meron silang tinatawag doon, yung pangalan, basta hindi siya maka-travel ng sa Europe na 22 countries. Bali, 2 travel lang kung sakaling Poland, tapos meron ka pang isa na gustong puntahan sa part ng Europe, sabi pupunta ka ng France. So hanggang France lang, tapos bumalik ka ng Poland, tapos kung gusto mo mag-travel, hindi ka na makapag-travel kasi 2 country lang, bali 2 entry lang siya. So yun ang kaibahan. Yun pag kung ma-expired na yung yung visa, sa amin kasi ma-expired yung visa ko ngayong November. So, ang mag-process niyan, yung para mag-renew, yung company namin kung saan ka nagtatrabaho, sila ang mag-process. Bali, ang tawag doon parang sa Dubai, Emirates ID or Pataka. Ang tawag doon sa Poland is Karta. Karta yung tawag. Bali, card yun Card siya. Tapos, yung doon, yung validity niya is 3 years. 3 years ang validity. Pero, tawag doon, yun yung talagang inaantay ko din na makakuha ko ng ang tawag talaga diyan is TRC, temporary residence cards. Yun yung i-issue nila pag ma-expire na yung visa mo na 1 year. Ang ipaprocess niyan yung company mo mag-process, pero meron sang bayad na 400 plus zloty yung bayad mo doon, pero 3 years na siya. So yun, gamit yun yung TRC card na yun kasi pwede yun yung gamitin mo kung magbiyahe ka ng
papuntang ibang bansa sa part ng Europe, kahit yun lang yung dalhin mo, hindi na yung passport, parang valid na yun. Kahit wala kang passport, yun lang yung dadalhin mo. Nalamig dito. Nalamig tuloy. Oh, basta, yun yung kwan. Pero hindi yun, yung process niya naabot yata ng kwan. O abot yan ng hindi, kasi meron ako na kwan doon eh. 4 months sa kanya yung antay niya. Na-expired mo na yung visa niya. Sa kanya nakuha yung TRC card niya. Bali, pag-process niya, dapat kasi 2 months before or 3 months before, magsabi ka na sa agency mo na pa-expire na yung kwan mo, visa para process nila. Yun. So yun lang. Tapos meron pa palang isa. Tawag nun, pag meron ka ng TRC, doon, pwede ka nang mag-resign kahit anong oras sa company mo na pinagtatrabahoan. Anytime pwede ka na mag-resign. Bali, hindi na sila mag-change ng visa. Hindi kasi doon ba, di ba, pag magtrabaho ka ng isang company doon, tapos kung mag-resign ka, lilipat ka ng ibang company, ika-cancel yung visa mo.